So ayan po mga kababayan, dahil nga dun sa sinabi o yung pong pagbigay po ni Auntie Claire Castro no, ng kahulugan patungkol dun sa tukhang ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, marami po sa ating mga kababayan ang nagbigay po ng kanilang reaction at kuminto dahil nga sa mali po yung pong sinasabi po ni Claire Castro na kahulugan po nung tukhang, no? Marami po sa ating mga kababayan na kinurik po itong si Claire Castro at mayroon pong nagsasabi na dapat ay bago po siya magsalita ay mag-research muna at alamin kung ano ba talaga yung totoong kahulugan. Huwag po yung magbigay ka ng impormasyon sa ating mga kababayan na turingan ka pa naman na isang spokesperson dyan sa Malacanang, eh basta-basta ka na lang po magbigay ng mali po na mga impormasyon no sa atin pong mga kababayan. So para bang itong si Auntie Claire mga kababayan ay lahat na lang po no nang lumabas sa kanyang bibig ay parang hirap po paniwalaan no. Sayang po no yung kanya pong pinag-aralan at ginamit po niya sa ganito pong paraan. So ayan at mayroon po tayong napanood no na isang video na talagang sinupalpal po itong si Auntie Claire Castro. Sus, nakakahiya po itong si Auntie Claire Castro talaga. Pag sinabi mong neutralize and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military. When you say neutralize, it's a euphemism for killing. Pati yung word na tukhang, No. sa Filipino term, pag sinabi mong natukhang ka o itotokhang ka, it means kill. It's just sad and alarming at the same time kasi you are representing the office of the president, you are a lawyer, you graduated cum laude, you hold a master's degree in law, tapos meron ka pa daong law firm. Okay, you own a private law office according to my research. So it's safe to assume na you have enough resources to do your own research before ka po magsalita ng mga bagay na hindi ka sure or hindi verified. Alam ng lahat yan kung anong ibig sabihin ng tukang. Kahit nga mga pinklawan na galit sa mga Duterte, they know that. Tokhang means, in Bisaya, tok-tok hangyo. Yun. Tok-tok means katok. Hangyo means hiling or pakiusapan. So it doesn't mean killing. Ito ay masinsinan na pakikipag-usap na magbago ka na. So there are two options for someone na nasa tokhang list. They can either wait for the police to come to their house and makipag-usap or they can go directly to the barangay hall. Kasi may listahan yung mga barangay captain or mga kagawad doon sa barangay hall and then pwede sila makipag-coordinate, makipag-usap ng masinsinan. Kahit mga hindi addict, hindi kasama sa tokhang list, alam kung ano yung proseso ng tokhang. Marami pa akong kakilala at mga relatives na natokhang pero wala ni isa sa kanila ang namatay or pinatay. Ang ginawa nila, yung iba, nag-antay ng pulis, pinuntahan ng pulis sa mga bahay nila. Yung iba, pumunta din sa barangay hall at directly nakipag-usap. Nag-promise sila na magbabago. And marami talaga sa kanila yung legit na nagbago. It's already a common knowledge that you are protecting the president, the office of the president, but as a PCO undersecretary and Malacanang press officer, I know, we know, you can do better. So ayan po no mga kababayan, talagang sinupalpal po no itong si Auntie Claire Castro kasi maling-mali naman talaga yung pong kahulugan na pinapaabot niya sa atin po no ng mga mamayan patungkol nga doon sa tukhang. Dahil nga ay tama po naman no sa Bisaya po 'yan ay talagang pinakiusapan po yung pong mga sangkot lalong-lalo na po diyan po sa illegal na pulburo na 'yan 'no, para po ay mabigyan pa sila ng pagkakataon na magbago at iwanan na nila yung kanila pong mga illegal na gawain. Para po ay maiwasan na rin po yung pong sinasabi po nila na EJK 'no, dahil ay yun naman po 'no yung kanilang pinaglaban ngayon, lalong-lalo na nga po nung pinadala po nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa ICC dahil umano dito po sa EJK. Dahil nga ay hindi po sila nakinig dito po no sa pakiusap po ng dating administrasyon na iwanan na po nila yung pong mga illegal na gawain. Kaya ay yung iba ng laban siyempre hindi naman siguro maaari na hayaan na lang po no ng mga kapulisan na sila po ay
pagbabarilin. Siyempre mayroon din po silang mga dala, ay uunahan na po nila yung pong mga ah, illegal na mga nakalaban po nila, mga kababayan, 'di ba? So, gano'n po 'yan ang nangyayari at dito naman po kay Auntie Claire, alam po naman natin siguro kung bakit ay nandiyan po siya sa Malacanang. Hindi po naman siguro para po sa magbigay po siya ng impormasyon patungkol nga sa mga ginagawa o magandang nangyayari sa ating pong bansa na lalong-lalo na sa administrasyong ito. Dahil wala naman po sila noon, wala po sila talagang maipakita no, na magandang nangyayari o magandang ginagawa po ng ating pong administrasyon sa ngayon. Kaya ay ang talagang ah, katungkulan po ni Claire Castro diyan bilang isang spokesperson ay para lamang po 'no, na siya po yung parang aso na tahol ng tahol para po ay siraan po, araw-arawin po nila itong mga Duterte. Yun lamang po naman talaga ang trabaho nito. Kaya ay siguro hindi po natin siya masisisi na ay gano'n po ang kanya pong ginawa po na interpretasyon patungkol nga dito sa tukhang mga kababayan dahil ay yun po naman talaga ang kanyang gawain na palabasin ng mga ginagawa po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi po para sa mamamayan, kung hindi ay para sa kanyang sarili lamang, which is ay talagang maling-mali po itong si Auntie Claire dahil ramdam na ramdam po ng ating mga kababayan, iwan ko lang doon po sa iba na nagbingi-bingian at nagbulag-bulagan pero doon po sa talagang gising na gising po sa kapanahunan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte talaga pong naramdaman po yun pong pagbabago po sa ating pong bansa mga kababayan. Ako nga pagka umuwi po ako diyan sa Pilipinas noong kapanahunan po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang ramdam na ramdam ko po yung pong pagbabago lalo na po diyan po sa ating pong international airport mga kababayan na hindi katulad nung dati pa na medyo kabado ka po at baka mangyari pa na yung pong mga gamit mo na dala mo ay mawala pa mga kababayan. Pero pagka administrasyon na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang maramdaman mo po na parang nasa safety ka na po mga kababayan. So dito po no sa pahayag po ni Auntie Claire, talagang tama po ang interpretasyon po ng ating kababayan patungkol nga sa tukhang. Maling-mali po itong pinaabot po ni Auntie Claire. Kaya ay siguro, hindi naman siguro sa masabi natin na bubo itong si Auntie Claire dahil cum laude po ito mga kababayan. Hindi biro po yan, no? At talagang masabi po natin na matalino po itong si Auntie Claire. Pero dahil siguro sa pera, yun na nga, kahit na mali na po ay talagang ipagpatuloy po niya yan mga kababayan dahil nga sa pera, no? So talagang walang kwenta po yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang talino na ginagamit lamang po niya dito po, no, sa pagbigay po ng mga maling impormasyon, no, sa atin po, no. So yun lang po mga kababayan ang masaklap dito dahil sa nagkaroon po tayo ng administrasyon na walang ibang tinututukan kung hindi ay masira yung pong kalaban po nila sa politika mga kababayan. No? Napakasakit po no, bilang isang Pilipino na ganito po ang nangyayari ngayon sa ating pong bansa. So, yun po mga kabayan, no? So, klarong-klaro po at napanood po natin kung paano po inexplain sa atin, no, ni kababayan natin na paano po yung pong tukhang na ito. At yan lamang po mga kabayan, ganun din po naman no, ang ating nakikita no, sa tukhang. So, iwan ko lang sa mga tao dyan na mga ah, talagang nabe-brainwash na sa kadadada po ni Auntie Claire Castro. So, hindi na po natin sila talaga mapilit, no? Kung ano po yung kanila pong nasa isipan, mga kababayan. So, bilang Pilipino, ay
iba't iba po ang ating pong mga pananaw at ating pong mga opinyon sa mga nangyayari po sa ating bansa. So ayan, at hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat, no, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ginagawa po na reaction na video, kahit na minsan lamang po tayo makagawa dahil sa medyo busy po tayo, no, sa atin pong pang-araw-araw na gawain. So ayan, at pagka may time po tayo, talagang magbigay po tayo ng ating pong mga reaksyon bilang Pilipino dito po sa mga kaganapan sa ating pong bansa. So ayan, maraming salamat, at sa lahat po nating mga kababayan, saan man tayo naroon, palagi lamang po tayong mag-iingat, at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga ka-OFW, at God bless all of us.